Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula na kailangan nilang harapin ang isang malalang virus na nagpakalat ng mga zombie sa buong bansa. Pagkatapos ng 100 araw na walang bagong kaso, inanunsyo ng gobyerno na pwede nang alisin ang state of emergency. Pero may malaking sikreto si Jung Hwan. Ang anak niyang si Sur ay isang zombie at matagal na niya itong itinatago. Ngayon, dinalhan niya ito ng pagkain at sinubukan siyang atakihin ni Sur, pero agad niya itong napigilan. Nagsimula ito ilang buwan na ang nakaraan. Nagtatrabaho si Jung Hwan sa lokal na zoo bilang animal trainer. Gumagawa rin siya ng mga video para ipromote ang zoo. Kamakailan, tinuturuan niya ang isang tigre na sumayaw at nagpapakita siya ng mga galaw sa kamera. Ginagaya ng tigre ang lakad niya pero hanggang doon lang. Sa bahay naman, mahilig sumayaw si Sui. Hinihikayat siya ni Jung Hwan at binibigyan ng tips, pero ayaw siya ni Sui sa loob ng kwarto at may nakapaskil pang sign nang subukan niyang ipakita ang mga galaw niya. Pinaalala ni Sur na tumigil na siya sa pagsayaw at pinaalis siya. Pagkatapos, tiningnan niya ang pusa nilang si Yongyi, pero hindi rin siya pinansin nito at mas gustong manood ng Zi. Habang nanonood, naputol ang palabas dahil sa balita tungkol sa unang zombie na umatake sa mga tao sa kalsada. Kinabukasan, sinurpresa ni Jung Hwan si Sui ng birthday cake at sumali ang lola niyang si Bam Suon sa video call. Nagbiro si Jung Hwan na hindi niya ibibigay ang regalo, kaya kiniliti siya ni Sur hanggang sabihin niya kung nasaan ito. Habang binubuksan ni Sur ang regalo, may narinig siyang kakaibang tunog at pinasilip niya ang tatay niya sa bintana. Nakita nila ang kapitbahay na tila nag-aaway. Itinulak ng babae ang asawa niya sa pader at kinagat ito sa leg. Nang humarap ang babae, nakita nilang isa na siyang zombie. Tumakbo ito papunta sa bintana nila at hinampas iyon. Nagtago ang pamilya sa likod ng sofa. Biglang tumunog ang phone ni Sui dahil sa emergency alert pero pinatay niya agad. Patuloy na hinahampas ng zombie ang bintana hanggang mabasag ito. Pinapunta ni Jung Hwan si Sui sa kwarto kasama si Yongyi. Pumasok ang zombie pero natigil sandali nang sigawan siya ni Jung Hwan at sabihing tatawag siya ng pulis. Hindi ito gumana kaya itinulak niya ang sofa para maipit ang zombie. Pagkatapos, tumakbo siya sa kwarto ni Sui at ipinakita nito ang text ng kaibigan niya na naging zombie rin ang nanay. Nagdesisyon silang tumakas pero magulo na ang kalsada at may mga taong lumalaban sa mga zombie. Kahit isang maliit na aso ay naging zombie. Sinubukan ni Jung Hwan tumawag sa emergency number pero walang signal, puro warning text lang tungkol sa virus. Naisip niyang mas ligtas sa probinsya, kaya sinabi niyang pumunta sila sa bahay ni Bam Suon. Habang nasa daan, napalibutan sila ng mga zombie, kaya nagkunwaring zombie si Sui at umungol para matakot ang mga ito. Ginaya siya ni Jung Hwan at ginamit nila ang galing nila sa pagsayaw para magmukhang totoo. Pero napansin ng mga zombie na nagsisinungaling sila at sinubukang umatake. Tumakbo sila. Nadapa si Sui at may matandang zombie na gustong kumagat sa kanya. Inunat ni Jung Hwan ang braso niya at siya ang nakagat, pero peke ang ngipin ng zombie, kaya tinanggal niya ito at hindi siya nahawa. Nagpatuloy sila sa pagtakbo pero napakaraming zombie. Binigay ni Jung Hwan ang carrier kay Sui na mailaman si Yongyi at pinaghintay sila habang kukuha siya ng kotse. Kumuha siya ng traffic sign at ginamit iyon para itulak ang mga zombie habang papunta sa sasakyan. Pagpasok niya sa kotse, pinalibutan siya ng mga zombie kaya binilisan niya ang takbo para makaalis. Sinundo niya ang anak at ang pusa at tuluyan silang umalis ng syudad. Sa labas ng lungsod, natuwa si Jung Hwan na nakataka sila pero napansin niyang may kakaiba kay Sui. Nakita niyang may kagat ito sa braso. Sinabi ni Sui na may batang zombie na umatake sa kanya habang naghihintay. Sinabi ni Jung Hwan na magiging okay siya pero nagsimula nang magbago ang katawan niya at nawalan siya ng malay. Pagkagising ni Sui, isa na siyang zombie. Sinubukan niyang kagatin ang tatay niya kaya napaliko ang kotse at nahulog sila sa daan. Hinawakan ni Jung Hwan ang hoodie niya para hindi siya makagat. Nag-away sila sa loob ng kotse hanggang mawalan ulit ng malay si Sui.
Sa gabi, dumating sila sa bahay ni Bamsoon. Sinabi ni Junghuan na may sakit si Sui at sinubukan pigilan ang nanay niya, pero pumasok pa rin ito at nakita ang gulo sa sala at si Sui na umuungol sa sulok. Sinubukan siyang atakihin ni Sur pero mabilis si Bamsoon at hinampas siya ng pangkamot sa likod hanggang mawalan ng malay. Itinali nila si Sui sa upuan at ipinaliwanag ni Junghuan ang lahat. Na-shock si Bamsoon. Sagsihi, sinabi ng gobyerno na nagtutulungan sila ng militar para pigilan ang virus at pinayuhan ang mga tao na umiwas sa mga zombie. Kinabukasan, pumunta si Junghuan sa ospital at iniwan si Sui sa kotse. Nakita niya ang doktor na nakagat at isang nanay na pinoprotektahan ang anak niyang zombie. Dumating ang mga sundalo at pinaputukan ang zombie. Natakot si Junghuan at bumalik sa kotse. Nagdesisyon siyang itago si Sur. Pag-uwi nila, kinuha niya ang phone ni Bamsoon para hindi ito magsabi sa iba. Sagsihi, sinabi na krimen ang pagtatago ng zombie. Ayaw ni Junghuan na barilin si Sui kaya sinabi niyang siya na lang ang gagawa kung kailangan. Naghukay siya ng butas sa hardin at tinaas ang pala, pero naalala niya ang mga alaala nila at hindi niya nagawa. Niyakap pa niya si Sui habang iniiwas ang bibig nito. Kinuha ni Bamsoon ang pala at sinabing siya na lang, pero pinigilan siya ni Junghuan. Habang nagtatalo sila, nakataka si Sui. Dahil sa pagngiyaw ni Yongyi, nalaman nilang wala na siya. Hinanap nila siya sa buong lugar. Naalala ni Junghuan ang paboritong lugar ni Sui sa pier at nakita niya ito roon. Naisip niyang kung pumunta siya roon, may alaala pa siya. Pinatugtog niya ang kanta sa phone at nagsimulang sumayaw si Sui, kaya naniwala siyang may natitira pa sa kanya. Sa bahay, nanood sila ng video ng isang scientist na nagsabing sinisira ng virus ang brain cells at instinct na lang ang natitira. Sa eksperimento nila sa mga daga, nalaman nilang kapag na-stimulate ang utak, bumabalik ang alaala at humihina ang virus. Sinubukan ni Bamsoon pakainin si Sur ng kanin at itlog pero karne lang ang kinakain nito. Dumating si Dong Bihi, ang kaibigan ni Junghuan noong bata pa sila. Sinubukan nilang ilayo siya kay Sui pero nakita rin niya ito. Tumakbo siya para tumawag ng pulis pero pinigilan siya ni Junghuan at ipinaliwanag ang plano niya. Ipinakita niya ang video ni Sui na sumasayaw kahit zombie at sinabing itetrain niya ito tulad ng pagtuturo niya sa mga tigre. Pagkatapos makatulog ni Sui, sinabi ni Junghuan na gusto ni Dong Bihi na umalis sila kinabukasan. Kinaumagahan, nakita niyang natutulog si Dong Bihi sa kotse pero may dala itong magandang balita. May pharmaceutical company na gumagawa ng gamot kaya papayagan silang manatili habang naghihintay. Para maging ligtas, dinala nila si Sui sa isang bakanting isla para sanayin siya. Sinubukan ni Junghuan turuan siyang makipagkamay pero kinagat lang ni Sui ang glove sa stick. Natakot si Dong Bihi at gustong tumakas. Sinabihan siya ni Junghuan na huwag ipakita ang likod, pero hinabol pa rin siya ni Sui. Sa sumunod, pumunta si Junghuan sa social training at napagawa niya si Sui ng double blink tulad ng pusa. Biglang sinubukan siyang kagatin ni Sui kaya hinipan niya ang whistle para patigilin ito. Akala niya gumagana na ang training. Pero ang totoo, tumigil lang si Sui dahil tinatakot siya ni Bamsoon sa likod ni Junghuan. Kinabukasan, pinapag-ehersisyo nila si Sur at kumukuha si Junghuan ng mga litrato dahil gumagawa siya ng diary para makita ang progress niya. Pinapakain siya ng mabuti ni Bamsoon at napansin ni Junghuan na mas hindi siya nangangagat kapag busog. Habang lumilipas ang mga araw, nababawasan ang mga zombie sa bansa at tinaasan ng gobyerno ang reward para sa magre-report ng infected. Patuloy na nagtutulungan ang pamilya at minsan ay nag-enjoy pa sila. Kalaunan, pakiramdam nila ay ligtas na para bumalik sa bahay. Isang umaga, tiningnan ni Junghuan ang anak niya at muntik na siyang atakihin ito, pero napigilan niya agad. Sa gulat niya, dahan-dahang umatras si Sui at tumigil sa pag-ungol. Inabot ni Junghuan ang braso niya at muntik na itong kagatin ni Sui, pero napigilan niya ang sarili niya. Dahil sa malaking progress, sinubukan ni Junghuan turuan siyang magsalita pero ungol lang ang lumalabas. Iniisip ni Bamsoon na dahil hindi na siya nangangagat, pwede na nila itong ilabas, pero kailangan muna ayusin ang itsura niya. Pumunta si Junghuan sa bayan at bumili ng makeup. Bago siya umalis, nakita niya ang una niyang minahal na si Yanhua. Sinubukan niyang magtago pero nakita pa rin siya nito. Inalok siya ng sakay at sinabi na teacher na siya sa dati nilang school.
Gusto ni Yanhua bumisita kay Bam Suon at makilala ang anak niya, kaya pinahinto ni Junghuan ang kotse at naglakad na lang pauwi para ilayo siya. Sa gabi, nasa restaurant sina Junghuan at Dongbay nang lapitan sila ni Yanhua. Narinig daw niya na hiwalay na si Junghuan at may sakit sa utak si Sui kaya humingi siya ng sorry sa ugali niya kanina. Sinabi rin niya na 3 lang ang estudyante niya ngayon kaya pwede niyang alagaan si Sui, pero tumanggi si Junghuan. Sa television, sinabi na 200 na araw nang walang nakikitang zombie at malapit nang matapos ang virus. Inamin ni Yanhua na galit siya sa mga zombie dahil nahawa ang fiant niya at siya mismo ang pumatay dito. Pag-uwi, tiningnan ni Junghuan ang social media ni Yanhua at nakita ang maraming larawan nito na may hawak na espada. Nalaman din niyang may award siya sa pinakamaraming nai-report na zombie. Samantala, naaliw si Sui sa commercial tungkol sa cosplay festival. Kinabukasan, pumunta si Junghuan sa syudad at nakita ang mga pulis na kumukontrol sa protesta. Gusto ng mga tao malaman ang tunay na dahilan ng virus at hustisya para sa mga napatay na infected. Sa dati nilang apartment, kinuha niya ang mga damit ni Sui at may nakita siyang kahon sa aparador. May mga litrato at diary iyon ni Sur. Babasahin na sana niya pero naisip niya na parang nandun si Sui at pinipigilan siya. Hiniling nito na maghintay siya habang gumagaling siya at sumayaw pa sila sa imahinasyon niya. Pero nang ma-realize niyang ini-imagine lang niya ito, naiyak siya. Sa mga litrato, may larawan ng cosplay festival noong nakaraang taon at naalala niya kung gaano ka-excited si Sui. Bumalik siya sa bayan at kinumbinsi si Dongbay na dalhin si Sui sa festival para makatulong sa alaala niya. Pag-uwi niya, nakita niyang kumakain si Yanhua kasama si Bam Suon. Biglang sinubukan lumabas ni Sui sa kwarto, kaya mabilis siyang itinulak ni Junghuan pabalik bago pa ito makita ni Yanhua. Nagsimulang umungol at humampas sa pinto si Sui at sinabi ni Yanhua na parang pamilyar ang tunog. Hinipan agad ni Junghuan ang whistle para ma-distract siya at pinalabas si Yanhua, sabay sabing huwag na itong bumalik. Kinabukasan, nilagyan ni Bam Suon ng makeup si Sui para sa festival. Dumating si Dongbay na naka-costume bilang Thor dahil may discount kapag naka-costume. Ipinakita ni Bam Suon ang resulta at nagulat ang mga lalaki kung gaano kaganda si Sur. Habang nasa festival ang mga lalaki kasama si Sui, umattend si Bam Suon ng town meeting. Inanunsyo ng chief na may award sila dahil zombie-free ang lugar. Nabuga ni Bam Suon ang iniinom niya sa gulat at naging suspicious si Yanhua. Tinanong ng chief kung bakit hindi pumapasok sa school ang apo niya. Sinabi ni Bam Suon na may sakit si Sur pero sabi ng chief mahina raw na dahilan iyon at umayon si Yanhua. Kinabahan si Bam Suon at sinabi na homeschooled si Sur. Balak na sana niyang umalis pero pinigilan siya dahil may karaoke raw. Sa festival, masaya ang mga lalaki sa rides at games pero walang emosyon si Sui. Ipinakita ni Junghuan ang mga dating litrato niya roon pero walang epekto. Nabasa ni Dongbay ang balita na malapit nang maaprubahan ang gamot sa zombie virus. Nagyakapan sila sa tuwa pero paglingon nila, wala na si Sui. Sinundan ni Sui ang mabangong amoy at nabangga ang isang babae. Umungol siya pero mas interesado siya sa amoy kaya umalis siya imbes na umatake. Napunta siya sa food booth at kumuha ng churro nang hindi nagbabayad kaya nagpanik ang tindera. Doon siya nakita ng mga lalaki at nagulat si Junghuan nang sabihin ni Sui ang salitang churros. Niyakap niya ito habang umiiyak sa saya at sinabi sa tindera na bibilhin niya lahat ng churros. Pag-uwi ni Bam Suon, nakita niyang inis si Yongyi dahil sobrang dami niyang nakain. Pinakain pala siya ni Yanhua para ma-distract at naghihintay ito sa loob na may hawak na espada. Sinubukan siyang paalisin ni Bam Suon pero ipinakita ni Yanhua ang diary na may mga litrato ni Sui bilang zombie. Tinanong niya kung alam ba ito ng nanay ni Sui. Sinabi ni Bam Suon na patay na ang anak niya. Naguluhan si Yanhua dahil magkapatid ang magulang ni Sur pero hindi niya pinansin at tumawag ng pulis. Kinuha ni Bam Suon ang phone at ipinaliwanag na hindi tunay na ama ni Sur si Junghuan. Iniwan ng tunay na ama ang nanay ni Sur para magtrabaho sa syudad at paminsan-minsan lang nagpapakita para humingi ng pera. Si Junghuan ang laging tumulong sa kapatid niya sa pag-aalaga ng bata at masaya siyang maging babysitter. Noong birthday ni Junghuan, hinila siya ni Dongbay sa bar at naiwan si Sui sa bahay. Pagkatapos ng party, tumawag siya sa kapatid niya para sabihing okay ang lahat, pero galit ito.
Dahil sa tawag, na-distract siya habang tumatawid at nabangga ng kotse at namatay agad. Simula noon, si Junghuan na ang nag-alaga kay Sur at tinawag siyang idaddy ng bata mula pa noon. Ang insurance money ay kinuha ng tunay na ama at tumakas kasama ang kabit niya. Sa sandaling iyon, dumating sina Sui at ang mga lalaki. Agad kinuha ni Yanhua ang espada at umatake. Pinrotektahan ni Junghuan ang anak niya at tinamaan siya sa likod. Umuwol si Sui at gustong umatake pero pinigilan siya ni Junghuan. Nagulat si Yanhua na sumusunod sa utos ang isang zombie, pero ayaw niyang maniwala dahil ibig sabihin ay hindi niya binigyan ng chance ang fiancé niya noon. Muli siyang umatake at natumba si Dongbei bago sila naharang ni Junghuan at Bamsoon. Pagkatapos, pinakalma ni Bamsoon ang lahat ng ibunyag niya na may isa pang problema. Gusto ng chief na pumasok si Sur sa school kinabukasan, kung hindi ay pupuntahan siya ng school board at kukunin siya. Iniisip ni Junghuan na masamang idea ito, pero sinabi ni Yanhua na kung maayos naman si Sui tulad ng sabi niya, hindi dapat problema ang school. Kapag hindi nila pinapasok si Sui, tatawag siya ng pulis. Kinabukasan, pumasok si Sui sa school na makapal ang makeup. Sinabi ni Yanhua sa mga estudyante na naaksidente si Sur, kaya hirap itong magsalita. Nang dumating si Junghuan na may dalang pagkain, lumabas si Yanhua para salubungin siya. Habang wala siya, dalawang estudyante ang nang-asar kay Sui dahil sa makeup at hinawakan ang mukha niya. Napasigaw sila nang maghiwalay ang direksyon ng mga mata niya. Agad inayos iyon ni Junghuan at nagkunwaring epekto iyon ng aksidente. Sa Give-Faith class, pinulot ni Sur ang bola pero hindi niya alam kung paano ipasa kaya nahulog lang ito. Sa basketball, tinulak siya ng ibang babae para makaalis siya sa daan. Kinabahan si Junghuan nang makita niyang parang ginagawa ulit ni Sui ang kakaibang tingin habang humihingi ng bola sa nakakatakot na boses. Pero imahinasyon lang pala iyon. Nang ihagis ang bola, tumama ito sa mukha ni Sui. Nanonood lang si Junghuan sa likod ng mga puno at agad lumabas para isama ang anak niya. Sa pharmacy ni Dongbei, humingi si Junghuan ng tulong dahil parang naiba ang mukha ni Sur. Minasahe ni Dongbei ang mukha niya sa kakaibang paraan at bumalik ito sa normal, pero sandali lang at kailangan ulitin. Dumating si Yanhua para magsorry at nagbigay ng bag ng mansanas mula sa mga bata na naghihintay sa labas. Tumingin si Sui sa kanila at awkward na kumaway na ikinagulat ni Yanhua. Sa gabi, nag-usap sina Junghuan at Yanhua sa restaurant. Hindi alam ni Yanhua kung aaminin niyang mali siya o ipagpapatuloy ang galit niya sa mga zombie na nagpapabaliw sa kanya. Sa bahay, naglalaro ng baraha si Bamsoon at Sur at muli itong natawa. May kumatok sa pinto at nagulat si Bamsoon nang makita ang tunay na ama ni Sui. Ipinakita niya ang video sa phone niya. Yung babaeng nabangga ni Sui sa festival ay nag-post online at nagrereklamo. Pumasok ang lalaki at inatake siya ni Bamsoon at Yongyi. Mas malakas ang lalaki kaya sinipa niya ang pusa at itinulak si Bamsoon. Itinali niya si Sui at isinakay sa kotse para ibenta sa pulis kapalit ng reward. Sa bus stop, tinawagan ni Bamsoon si Junghuan at sinabi ang nangyari. Agad siyang tumakbo sa gubat para makarating sa kalsada. Nadapa siya at gumulong pababa hanggang sa gitna ng daan. Halos masagasaan siya ng kotse pero huminto ito. Sinuntok niya ang bayaw niya at kinalag ang tali ni Sur, pero sinuntok siya nito ng ilang beses. Sinisi siya ng lalaki sa pagkamatay ng asawa niya. Galit na galit si Junghuan at sinuntok din siya. Sinabi ng lalaki ang tungkol sa viral video at inalok siyang hatiin ang reward. Na-distract si Junghuan at nakagat siya ng lalaki at natumba. Habang binubugbog siya, hindi na nakatiis si Sui at kinagat ang liig ng tunay niyang ama. Hinila siya ni Junghuan at pinakalma. Nang umatake ang bagong zombie, nilabanan ito ni Junghuan. Pag-uwi nila, napansin ni Junghuan na mailagnat si Sui. Tinanong ni Bamsoon ang tungkol sa bayaw niya at sinabi lang ni Junghuan na hindi na ito babalik. Pagkatapos, sinabi niya kay Dongbei na aalis sila ni Sui at magkunwari na lang siya na wala siyang alam para hindi siya madamay. Pag-uwi niya, gusto ring sumama ni Bamsoon. Kahit si Yongyi ay tumatalon sa mga kahon dahil gusto rin sumama. Kinabukasan, makikipagkita sana si Bamsoon kay Yanhua para ibigay ang sulat ni Junghuan. Pero natigilan siya nang makita ang mga military truck na dumating sa bayan. Sinubukan niyang tawagan si Junghuan pero wala ng signal.
Binuksan niya ang sulat at nalaman niyang niloko siya ng anak niya at nakaalis na ito kasama si Sui. Nang makarating ang mga sundalo sa bahay, ang pusa na lang ang nadatnan nila. Sa pier, inihahanda ni Junghuan ang bangka papunta sa isla pero dumating ang mga sundalo at pinalibutan ang lugar. Nagtago sila sa loob ng isang building. Sinabi ni Junghuan na lalabas lang siya kung hindi nila papatayin si Sur. Pero sinabi ng mga sundalo na hindi sila nakikipag-usap sa kriminal at sinira ang pinto. Humingi ng sorry si Junghuan kay Sui dahil hindi niya ito naprotektahan at hiniling niyang kagatin siya para magkasama sila habang buhay. Tumanggi si Sur pero niyakap siya ni Junghuan at nagmakaawa hanggang kinagat niya ang liig nito. Biglang pumasok ang mga sundalo at nagpaputok. Ginamit ni Junghuan ang sarili niya bilang panangga at nabaril siya. Nakita ni Sui na bumagsak ang tatay niya at sinabi niya ang salitang "Daddy." Dahil doon, pinahinto ng kapitan ang pagpapaputok. Binati ni Junghuan ang anak niya dahil nakapagsalita ito at hinawakan ang pisngi niya bago siya mawalan ng malay. Naalala ni Sui ang araw na gumawa sila ng snowman. Tinawag niya noon si Junghuan na "uncle" at nagpasalamat sa pagiging tatay niya. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Sur sa ospital at gumaling na. Dinala siya ni Bam Soon sa isang kwarto at sinabing nailigtas nila si Junghuan pero nasa koma ito. May nakita raw na antibody sa dugo niya na ginagamit ngayon bilang lunas. Lumabas ang mukha niya sa balita sa buong mundo. Sabi ng mga doktor, nagkaroon siya ng immunity habang tintrain si Sur at ang dugo niya ang nagpagaling dito. Binasa ni Sui ang training diary at naiyak nang malaman kung gaano karami ang ginawa ng tatay niya para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sumali si Sur sa dance competition. Vinideo ito ni Bam Soon at pinanood ni Ian Hua kay Junghuan sa ospital. Dahil doon, gumalaw na ang daliri niya. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.